Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot, and kung bago kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tingnan natin ngayon kung ano pa mga mensahe ninyo for November 7. Paunang mensahe ni Aries, happiness, napakagandang energy, no? Happiness, magiging masaya kayo, no? Sa around this time, sa araw na to. Maraming dahilan, ano, ang magbibigay sa iyo ng kasiyahan. Aside from masaya talaga kayo of the choices you are making siguro sa buhay ninyo or sa mga nagaganap sa buhay ninyo, ano, maaaring meron pa mga external factors din dito na magdudulot or magbibigay din sa inyo ng kasiyahan. So we also have Dagger. Ayan. So there's fear, worries, tense situations na maaaring na-encounter na ng iba sa inyo dito, no? Feeling ko dito, Aries, tapos na to, no? Kung ano ba, maaaring lately, ito yung klaseng energy na pinagdaanan ninyo, no? May mga takot kayo, may mga worries kayo, may mga tense situations na experience ang iba sa inyo. Pero feels like, no, with the happiness card coming in sa reading na to, Aries, maaaring napagtagumpayan nyo na to, nalampasan nyo na to, na-overcome nyo na to, na-surpass nyo na ang sitwasyon na to. So, maaaring wala na siya, no? Kaya natabunan na yan ng happiness. So, what else for Aries? We have the ladder. Ayan, climbing towards success. Ayan, so napakaganda. Kasi meron kayong tagumpay. Merong merong naghihintay na tagumpay sa inyo, no? Maaari din naman na talagang excited kayo dito. Marami sigurong, may mga signs na siguro kayong nare-receive dito. May mga hints na kayo na kung ano man ang pinag-uukulan ninyo ng pansin, kung ano man yung bubuhusan ninyo ng effort ninyo around this time, maybe, you know, you can sense already na there is tagumpay there. There is, possible positive outcome na, no? Na parating or na naghihintay sa inyo. Kaya medyo, excited na kayo at masaya kayo. So, good for you. Good for you, Aries. We have Eagle. Ayan, this is also triumph energy. Triumph over troubles and obstacles. So, most likely, ito yon, no? Yung dagger energy na to. So, maaaring ito yung, troubling situation, no? Para sa inyo recently, no? At maaari talagang napagtagumpayan nyo na yan. Maaari talagang nalampasan nyo na yan, na-overcome nyo, na hanapan na ng solusyon. Kaya ngayon, victorious energy, no? Ang meron kayo. Yun ang bumabalot sa inyo sa ngayon. So, tagumpay. Talaga, tagumpay kayo sa paglaban sa problema. Tagumpay kayo sa mga endeavor ninyo. May tagumpay kayo dito sa kung ano man ang inyong pinagpupukusan, at this time. We have wall, ayan, misunderstanding. So, maaari din naman na ang iba sa inyo dito, ito din yung ninyo, ito yung obstacle sa buhay ninyo, yung hindi ninyo pagkakaintindihan with another person, no? Merong someone dito na meron kayong sigalot or maaring misunderstanding, hindi kayo, you're not on the same page, in a sense. Kaya maaring yun din ang pagtatagumpayan ninyo dito. So, napakaganda lang din, ng mga bawi dito sa mga ganitong klaseng sitwasyon. We have the energy of the parrot. Someone will gossip about all your secrets. Ayan. So, merong i-epal dito, no? Merong i-epal, merong magmamarites or parites dito about you, Aries. But don't worry, Aries, no? Kung sino man ang pagchichikahan ng mga bagay na yan about you, no? Kung meron man, kung yan ang taong nakakakilala sa inyo ng mas maigi, mas maniniwala yan sa'yo, no? Kisa doon sa mga chikang maririnig na. Kaya, huwag kayong mag-alala. Maaari din naman na kilala nyo din ang taong ito, na ganyan na talaga ang image niya, ganyan talaga ang reputation niya. Isa siyang chismosa at chismoso, no? So, they don't deserve your time, no? They don't deserve your energy. Kaya, not worth
of your effort yung taong ito, kaya deadmahin nyo na lang as much as possible, no? Mga negative energies na ganyan, wag nyo nang papansinin, wag nyo nang hayaan na maapektuhan kayo ng mga ganyang klaseng energies, no? Because it's not going to help you in the first place, okay? So Aries, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Leo, Sun, Moon, Rising, Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga messages po ninyo. This is for October. No, sorry. This is for November 7. Leo. So, pauna mensahe ni Leo ay needle and thread. Napakaganda. A sincere wish will be granted. Ayan. So, guaranteed, ano? Guaranteed na meron dito kayong wish that is going to manifest in your life. Napakaganda. Kung ano man yan na pinaka-sincere wish ninyo, no? Kung siguro kung ano man yung pinaka-top of the list ninyo sa listahan ng inyong mga wishes, maaaring yan, no? Ang parating sa inyo, Leo. So, congrats and good luck to that. We have shield, you need to defend yourself. Ayan, may sitwasyon siguro ang iba sa inyo dito where you need to defend yourself. Kailangan ninyong ipaglaban ang inyong karapatan, ang inyong opinion, ang inyong posisyon, you know, something like that. Depende sa inyong sitwasyon, but parang ito yung laban ninyo sa buhay na kailangan ninyong harapin. Kasi 'di ba, may mga laban sa buhay na kailangan dedmahin, may mga laban sa buhay na kailangan mong harapin. And it feels like this time, no? Kung ano man to na maaring dumating sa inyo dito, Leo, kailangan ninyong dumipensa dito. Kailangan ninyong lumaban. Okay? We also have Vase and Secret Admirer. Ayan. So, maaaring si Secret Admirer, siguro, didiskarte na to sa inyo ngayon, Leo. Kung kayo ay single, no? Maaaring kung ang admirer na to is merong romantic interest sa inyo, no? Maaaring magpahayag na to ng kanyang nararamdaman sa inyo. Maaaring meron na ditong pagtatapat, kumbaga, na magaganap. So, good luck din po sa inyo. We have Cat, a two-faced friend. Ayan. So, mayroon kayong madidiskubre ngayon, Leo, na two-faced friend. Akala ninyo siguro, napakabait niya, napaka-loyal niya sa'yo, napaka-sincere. Kaya naman, tinuring nyo din siyang isang tunay na kaibigan. Pero maybe there is circumstances dito sa buhay ninyo around this time na maaaring mangyari na madidiscover mo na yung kaibigan pala na to, na akala mo totoong kaibigan, ay very undependable, very insincere, two-faced, hindi mo pagkakatiwalaan, hindi naman pala totoong kaibigan ang turing niya sa'yo, no? Leo, kaya medyo may dito, may frustration, may lungkot na maaring maramdaman ng iba sa inyo dito dahil syempre nag-invest kayo ng emotion ninyo dito, ng feelings ninyo sa taong ito at akala ninyo totoo siyang kaibigan, no? So we have Heart, ayan, love, deep affection, and caring. So maybe ang iba sa inyo dito is merong magpapahayag sa inyo ng pagmamahal, ng pag-ibig, ng romantic interest. Maaaring si Secret Admirer talaga yan, Leo, or maaari din naman na kayo, no? Kayo ang merong hinahangaan, maaaring kayo yung merong nagugustuhan, matagal na siguro, and ngayon maaaring maglalakas loob na kayo na ipakita ang inyong pagmamahal, ang inyong yung inyong concern and pag-care sa taong yon, no? Kung sino man siya. So, good luck to that. We have Peacock, beware of great pride. Ayan. So, this is a beautiful reminder for you, Leo, lalo-lalo na sa usaping pakikipagrelasyon, no? Kahit anumang klaseng relasyon yan. Romantic and love relationship, kaibigan, relationship ninyo sa kapamilya, sa katrabaho, no? Kahit anong klaseng relationship, kung meron tayong pride, no, may mga pagkakataon na siguro lumalabas ang pride ninyo, makikita ninyo na hindi naman yan nakakatulong, no? Hindi naman nakakatulong ang pagpapairal ng pride sa kahit anong klaseng usapan, anong klaseng
relationship. Kaya ito, this is a reminder for you na beware of great pride, dahil katulad lang din yan ng anay, sumisira yan ng bahay, sumisira ng relationship. No, Leo? So that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga messages po ni Sagittarius for November 7. Pauna mensahe ni Sag ay Vulture. Ayan, there is depression, anxiety, worry that someone is against you. No, feeling ko dito, Sagittarius, nag-overthink lang kayo. You're overanalyzing things din siguro, no? Kaya pumapasok sa isip ninyo ang anxiety, ang sobrang lungkot, ang pag-worry, no? But you know what? Naririnig ko lang dito, if you really want to find out talaga, no, instead of mag-worry kayo na mag-worry, try to find out first-hand, no, information na kailangan ninyong ditong marinig. So maybe pag-uusap or pakikipag-usap with that person na sa akala ninyo ay galit sa inyo, or sa akala ninyo merong something na hindi magandang balak sa inyo, yung mga ganun ba, no? Maybe confrontation or pakikipag-usap, malumanay na pag-uusap ang siguro maaari ninyong i-consider dyan. But we all have free will, Sagittarius, so just do what you think and feel is good, no? Kung ano makakabuti, kung ano makakatulong, then do so. We have 10th. Ayan. So, this is temporary situation, Sagittarius, no? Maaring ito, yung pag-worry nyo na yan, maaring yan, no? Ang sinasabi nitong temporary situation. Dahil, hindi magtatagal, no? You are not going to allow that to happen na aabutin kayo ng tagal na panahon na ganyan ang sitwasyon ninyo, no? Of course, gagawa kayo ng paraan dito para lumuwag ang inyong pakiramdam at mag-improve ang inyong relationship with that person. So, it's just really temporary, no? Lahat naman ng bagay, di ba? Lahat naman ng bagay sa mundo, temporary lang. Nothing is set in stone. Nothing is permanent. Change, no? Is the constant thing in this world. Kaya kung ano man yan, galit man yan, or kung may tampo man yan sa'yo, whatever that is, it will just come to pass din, no? Matatapos din yan. Kapag nangyari yan, meron din katapusan yan, no? We have club. Ayan. Someone will try to make you do something against your will. Ayan. So, maybe related yan sa trabaho, or maybe related sa inyong person, sa inyong relationship, no? So, use your own judgment and discernment, no? And use your intuition sa sitwasyong ganito, no? Kung gusto ninyong mag-say no, say no, diba? Pwede kayong mag-refuse, pwede ninyong i-reject kung ano man ang ino-offer nito sa'yo if you feel and think that it is not fair, if it's not right, no? Diba? So, nasa sa inyo yan, Sag, okay? We have fly, ayan, a period of ill health and depression. You know what? Dalawa na ang card natin ng depression. Ayan. So, this is depression. This is also depression. So, maaari pa ninyong iwasan yan. Maaari pa rin ninyong maiwasan yan at maprotektahan ang sarili ninyo from experiencing this depression, no? Lagi lang tayong sumandal sa kung ano ang positibo, sa kung ano ang magandang pangyayari, thoughts, feelings, and emotions. Nang sa gayon, yun ang magstay, yun ang magmagnify, at yun ang mamanifest ninyo sa inyong 3D reality. Okay? Pag-usapan kung kailangan may pag-uusap na mangyari, kung kailangan may aayusin, no? Do whatever you can, no? Para hindi na kayo maging malungkot, para hindi na kayo mamroblema, hindi na kayo ma-stress. Okay, Sag? You can do anything and everything in your power para mag-improve ang inyong sitwasyon. Kahit ano pa man, kailangan nyo lang na unahin ninyong mag-positive mindset kayo, no? So, what else? We have Cup
And you should accept valid criticism, no? You should accept valid criticism dahil makakatulong din yan. That is one ingredient din para sa inyong tagumpay, no? Na mas mapapabuti. Kasi minsan, di ba, hindi natin napapansin ang mga ginagawa natin, no? But other people that can see us, other people that are around us, sila yung madalas na nakakakita ng mga ginagawa natin, ano yung mga epekto ng ginagawa natin sa ibang tao, no? Kaya hindi natin may iwasan, meron dyan mga criticisms talagang makakarating sa atin or sasabihin sa atin mismo, no? Ano yung tanggapin natin yan, no? Kasi makakatulong yan sa pag-improve ng sarili natin. So what else? We have Peacock and beware of great pride. Sag, napaka-importante din itong reminder para sa inyo, no? Na iwasan na lang natin yung pride, iwasan natin na maramdaman natin yan or ma-display natin. It's because harmful, no, sa buhay natin, sa mga relationships natin ang pride. Kapag pinapairal natin ang pride, walang magandang outcome, no, ang mga bagay-bagay. Walang magandang resulta yan, no? Kaya mas anuhin na lang natin, mas magiging masaya, no? Kung ilalet go natin ang pride, itatago na lang natin yan sa sarili natin, no? Let's just dissolve it so that lagi lang tayong masaya, no? So, good luck to that, Sag, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.